mga minamahala. Tayo pinagpanyayan ng makinig sa banal na salita, kaya Brother Lauro Buduso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpaliwanaga. Sa araw na ito, ito pong pag-usapan na patungkol sa kulto. Ito po ay part 2 na, no? Hanggang part 2 lang ito. Kasi pag dinugtong ko yon medyo mahaba, kaya tama-tama lang to, no? Na magiging part 2 siya para hindi naman ganun kahaba at medyo maano na sa pagpakinig, no? Kaya ito po ay part 2 na. Pero bago yun, pakinggan muna natin ulit, no? Kasi sa part 1, pinarinig ko na to eh. No? Pinarinig ko to, kaya gusto kong iparinig ulit kahit na kalahati lang, no? Ang kabuuan ng record na to ni Brother Eli sa part 1. Pero sinabi ko na doon sa part 1 na wala tayong layo na manakit, kundi ating pong timbang-timbangin ang ating mga pinag-aralan. Hindi tayo nanirang puri dito na sabihin ay apakan natin yung iba para maitaas tayo. Hindi ganun. Walang ganun tayo, no? Atin ito timbang-timbangin kung tama ba itong ating ginagawa o hindi. Ayun. Kasi kung wala naman itong kabuluhan, kaya ano pa yun, no? Kaya tignan natin, no? Kaya ito. Kultural. Para pandirihan ng Iglesia ng Diyos, kultural. Tanggapin ko yung kulto kami. Kahit saan mo tignan salita, yung kulto hindi masama eh. Sistemang pang-religion yun. At yun ang sinasabi ng Biblia, kulto rasyonal sa Kastila, kulto rasyonal sa Portuguese, na ang kahulugan nun ay isang sistema ng pagsamba. At ayon kay San Pablo, yan ay katampatang pagsamba yung kulto. Yan. Pinotol ko na lang kasi medyo mahaba ng konti, no? Kasi napakinggan na rin natin yan doon sa part 1. Kaya kung bago nyo ito rin panoorin nyo mo rin sa part 1. Ayan, no? Kasi sinabi rin ni Apostol Pablo daw na ang kulto ay hindi masama. Yan, no? Kasi yung sabi niya, ang kulto ay hindi masama. At sinabi rin daw niya ni Apostol Pablo. Pero hindi naman binasa kung saan nakalagay sa Biblia. Basta sinabi niya lang na hindi masama. At sinabi rin niya ni Apostol Pablo sa Biblia. Yan, no? Irrational. Ibig sabihin, no? Mga tuwiran, ang rasyonal, no? Pangangatwiran. Pero hindi ka naman nakabase sa Bible. Hindi ka Bible-based. Kaya, pag sinabing kulto, sabi niya, hindi masama. Yan ay sistemang pangreliyon. Sistemang pangreliyon na hindi nakabase sa Biblia. Yan ang ibig sabihin ng kulto. Ano ba to si brother, no? Kahit ano lang ang sasabihin, wala man lang may sumasaway sa kanya. Yon, no? Kaya napakadelikado yan. Kasi pag sinabi mong kulto, ito na, no? Pag-aralan natin sa Bible. Kasi sinabi lang dyan eh. No? Parang nagkwento lang siya ng walang katakot-takot sa pagsabi niyan. No? Pag sinabi mong kulto, system sa religious method ninyo, sa inyo lang yun. No? Hindi kayo nakabase sa Bible. Yan. Pero sabi niya, sinabi doon ni Apostol Pablo doon sa record niya na hindi masama. Ano ba naman to, no? Kaya kulto, system of religious method. Kaya panoorin mo rin sa part 1 ito, no? Antes ka bago pumunta sa part 2 para mas lalong maintindihan natin ng maigi. At mapagbulay-bulay natin at magtimbang-timbangin natin yung mga sinabi ni Brother Eli. Kasi nagpakilala itong magaling ito eh. Kaya ate rin siyang tignan kung tama rin yung sa kanya o ano ba talaga. Yan. Sa Gawa chapter 5, verse 38 and 39. Kasi matisod ka dyan eh. No? Kaya panoorin mo yung part 1 ito. No? Mga batayan na katulad halimbawa ng pag namatay ang tao, yung kaluluwa niya pumupunta doon sa ipis at saka sa daga. Kaya wag mong patayin yan. Baka nandyan yung kaluluwa ng lolo mo o ng tatay mo. Walang basihan kasi yan eh. Yung mga Buddhist na yan, kulto yan eh, yan ang sinasabing kulto. System sa religious method nila, no? Worship o ritual. No? Hindi yan nakabase sa Biblia. Kaya nga maano ka dyan eh, matisod ka dyan sa mga aral nila. Katulad ng paputok, yung palayas ng demonyo. Wala yan sa Biblia eh. Nagpalayas ay ng kamay, bahay at buhay. O, wika nga, no? Kaya dito tayo mag-aaral tayo patungkol sa Biblia.
maano ka dyan, matisod ka dyan eh. No? Kasi hindi yan nakabase sa Biblia ang kulto na yan. No? Kanila lang yan eh. Kung anong gusto nila sa kanilang sistema. Yan. Sa Gawa, chapter 5, verse 38 to 39. At ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga kialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak ka. 39. Datapwat, kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak, baka pa kayo'y mga sumpungan na nakikihamok laban sa Diyos. Yan. Kaya pag sinabi mong sa Diyos, hindi kulto yun. Pero pag hindi sa Diyos, yun ang sinasabing kulto. Kasi sa kanila lang yun mga ritual na yan eh. Yan. Hindi yan nakabatay. Hindi yan nakabatay sa Biblia. Kaya nga katulad dito. No? At ngayon sinasabi ko sa inyo, sa 37, pagkatapos ng taong ito, 36 muna. Sapagkat bago pa ng mga araw na ito ay lumitaw si Teudas na nagsasabing siya'y dakila. Yan, si Teudas lumitaw, no? Bago si Jesus, no? Sapagkat bago pa ng mga araw na ito, bago pa si Jesus Christ, ay lumitaw na si Teudas na nagsabing siya'y dakila. At sa kanya'y nakisama ang may mga 400 tao ang bilang na siya'y pinatay, at ang lahat ng sa kanya'y nagsisunod ay pawang nagsipangalat at nangawalang kabuluhan. No? Nung namatay na si Teudas, ang kanilang puno at ang lahat ng kanyang nagsisunod ay pawang nagsipangalat at nangawalang kabuluhan. 47. Pagkatapos ng taong ito, ay lumitaw si Judas na taga Galilea ng mga araw ng pagpapasulat, at nakahila siya ng marami sa bayan. Katulad din siya kay Teudas, no? Si Judas na taga Galilea. Hindi to si Judas Iscariot, si Judas na taga Galilea. At nakahila siya ng marami sa bayan. Siya ay nalipol rin, katulad kay Teudas. At ang lahat ng sa kanya ay nagsisunod ay pawang nagsipangalat, katulad din ng nangyari doon kay Teudas, no? Bago si Jesus. At ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga kialam. Sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mga kialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak. Ay Jesus naman at saka yung sa kanyang mga alagad, kung katulad din siya, si Jesus, kay Teudas at kay Judas na taga Galilea, ang kanyang mga, sabi rito, at kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak. Yan, kung iyan lang isang tao, no, kung sa tao lamang, ay mawawasak din katulad kay Teudas at kay Judas na taga Galilea. Yan, datapwat, kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak, baka pa kayo'y mga sumpungan na nakikihamok laban sa Diyos. Yan. Kaya kung kulto, mawawasak yan. Yan. Kasi laban yan eh. Laban yan sa aral ng Diyos. At laban yan sa aral ng batas ng tao. Yan. Kasi kulto eh. Religious method eh. Ritual eh. Ng kanilang worship. No? Hindi nakabase sa Biblia. Yan. Kaya, yan ay, ang sabi rito, kung ang pasyang ito, ang gawang ito, ay sa mga tao, ay mawawasak. Yan. Kaya pag nakita mong nawawasak, ibig sabihin, kulto yun. Yan. No? Nawawasak sila. Kasi yung mga aral nila, hindi talaga naka-Bible base. Yan. Hindi talaga nakabatay sa Biblia. Ayan. Sabihin mo, bakit sa'yo? Nakabatay ba? Kaya nga, tinitimbang-timbangin nyo dyan. Kayo mga nanonood, no? Kasi madali naman sabihin, hindi kami kulto. Kulto sila, kami hindi. Kaya sabihin naman ng iba, hindi, kami yung hindi kulto, kayong kulto. Madaling sabihin lahat yun, kaya nga, timbang-timbangin nyo dyan. Yung mga aral na ating pinapag-aralan, kung ito'y sa tao,
o ito'y sa Diyos. Yan. Madaling sabihin natin eh. Yan. Kahit kay brother, yung pakinggan natin. Pero sabi niya, hindi masama ang kulto. Ayun. Na? Diyan pa lang eh. Diyan pa lang, no? Kaya ang sabi rito, at datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak, baka pa kayo'y mga sumpungan na nangakikihamok laban sa Diyos. Sa awit 119, verse 165. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan, at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Yan. Ang sabi dito, dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan, at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Kaya hindi ka matisod. Halimbawa, nakikinig ka dyan, sa mga aral na ating pinag-aralan. Kung natitisod ka, ibig sabihin yan, kaya kasi yung sabi rito eh, dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsiibig ng iyong kautusan, at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Kaya pag napanood ka dyan dito sa ating mga pinag-aralan, tignan mo dyan. Kasi kaya nga natin tinuturo yung dalawang bagay eh. Yung dyan din ang sinasabi sa Ezekiel 44:23. Na ituro ang tama at ang mali. Ituro ang masama at ang mabuti. Paano mo nalaman mabuti ito? Kasi alam mo yung masama. Paano mo nalaman masama ito? Kasi alam mo yung mabuti. Ganon din yun. Paano mo naman na mali ito? Kasi alam mo yung tama. Paano mo na tama ito? Kasi ito yung mali. Yan, para hindi ka matisod, wala kang, at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Wag mo naman sabihin, ito lang ituro mo. Bakit hindi nila ginagawa yun? Pabayaan mo sila. Hindi naman natin ginagawa yan eh. Kaya pinapaalam natin yung dalawang bagay. Yon. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Para malaman mo yung dalawang bagay at iyong mapagtimbang-timbang. Yan. Katulad halimbawa doon sa aral ng Buddhist. Ang lamok at ipis. Yon. Nandun daw yung sinabi ko na kanina. Matisod ka dyan eh. Yan ang kulto. Bakit sabihin ni Brother Eli na hindi masama? Andyan pa daw sa Biblia. Daw ha? Yan. Sa 2 Corinthians, hindi man na siya sinasaway ng kanyang mga kasama. May tawa-tawa pa. Ano ba yan? 2 Corinthians chapter 6 verse 1-3. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan, na di nagbibigay ng kadahilanang ikatitisod sa anuman, upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Yan. Hindi ka matisod. Halimbawa, sa mga aral na ating mga pinag-aralan, sabi rito na di nagbibigay ng kadahilanang ikatitisod sa anuman, upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Yan. Hindi ka nagbibigay na, hindi siya matisod sa mga aral. Kasi tinuturo natin yung dalawang bagay. Hindi lang isa. Dapat dalawa para siya mismo ang magtimbang-timbang kung tama ba o mali. Ayun. Hindi yung isang lang, kaya para mapagtimbang-timbang niya kung ano ba talagang tama. Yan, kaya ang sabi dito, na di nagbibigay ng kadahilanang ikatitisod sa anuman, upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Kasi yung kulto na yan, sa kanila lang yan eh. Sa kanilang sistema yan. Kaya bakit sinabi ni brother nandiyan sa Biblia? At bakit sabihin niya na hindi masama? Ano ba yan, Natisod ka dyan sa mga aral ng mga kulto. Katulad din sa kanya.
Yung mga aral, no, pabayaan nyo kasi marami din tayong mga nakita dito na kasi nanonood ako ng mga tip na matisod ka talaga dyan, no? No, pag hindi mo alam, bilib na bilib ka sa kanya. Kasi basa siya ng basa sa Biblia, pero hindi yan nakabase sa out of context yan. Mapagod ka kasi kahit, alam mo, tanungin, mayroon naman ako napakinggan, sabi niya, kailan may hindi, no? Hindi bumaba ang ang Ama, Amang Diyos. Yung nakita ni Moises doon sa Exodus chapter 33. Verse 11 patuloy. Nakita na ni Moises ang kanyang likod. Yun. Kasi yun ang sabi ng Panginoon eh. Hindi mo makita aking mukha. Kasi mamatay siya, si Moises. Kaya ang aking likod. Sa sunod lang, no? Kaya sabi niya, kailanman hindi. Yan, matisod ka sa mga aral niya eh. Na akala niya. Yan, akala niya talagang napakagaling niya. No? Yan, bilib na bilib yung mga tao din sa kanya. Pero wala tayong layunin, ha? Sabi ko nga, atin niya na pinagbulay-bulay, no? Wala tayong layunin, no? Sa John 11. John 11 verse 9-10. Sumagot Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao ay lumalakad, samantalang araw ay hindi siya natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. Ngunit, ang isang taong lumalakad, samantalang gabi ay natitisod siya, sapagkat walang ilaw sa kanya. Kaya ang sabi rito, sumagot Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao ay lumalakad samantalang araw ay hindi siya natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. Kaya nga eh. No? Natitisod ka, no, sa mga aral na hindi yan nakabase sa Biblia. Yan. Katulad sa kay Brother Eli, ang sabi niya, ang Pasko ay araw ng kapanganakan. Saan kaya niya binasa yan? Araw ng kamatayan iyan. No, correct ka ng correct dyan sa Katoliko na araw ng December 25. Mali daw, sabi niya. Tama ka naman, mali. Pero yung pangsaway mo, mali din eh. Kaya hindi ka nagbase doon sa December 25, kundi ang pinasihan mo ya ang kapanganakan din ang isi-celebrate mo. Tapos nagbasa ka. Ang binasa mo, araw ng kamatayan. Ba't mo sabihin na kung buhay si Brad Ili, bakit kaya niyang sagutin yan? Na ang Pasko ay araw ng kapanganakan? Ayun. Pwede siya magbasa, pero out of context na naman siya dyan. No? Kahit ikaw, nanonood, na kung galit ka dyan, hindi mo kayang patunayan yan na ang Pasko ay araw ng kapanganakan. Walang ganon sa Biblia. Si Kristo mismo nagsabi na ang araw ng Pasko ay ipapako na ako sa krus. Yan. No? Matisod ka dyan. Matisod ka dyan. Wala yan nakabase sa Biblia. Yan. Sa Matthew chapter 5, huwag kang idol ng idol kay brother. Yan, hindi maganda yan. No? Kaya titignan mo rin dito. No? 5:13 and 14. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumatabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala ng anyo pamang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. 14. Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Yan. Kaya ang sabi rito, kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Kaya nga kaya katulad sa akin, kung ako ay asin din ng sanglibutang ito, hindi pwede ako magtago na lang magtago, no? Na hindi ko sabihin ang mga nalalaman ko.
matagal na panahon ko nang gustong gawin ito. No? Baka naman sabihin mo na naman, nang namatay na si brother, saka ako lumabas. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Bakit? Kaya niya bang sagutin lahat ang mga pinag-aralan natin dito? Kung kaya niya. Yun. Sabihin mo sa akin na kung nanood ka, no, kung kaya, katulad itong kulto na ito. Yun, no? Kaya ang sabi nito, kaya ang ilaw ng sanlibutan ay isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Yan, no? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31 to 33. 1 Corinthians chapter 10, verse 31 to 33. Kaya kung kayo'y nagsikain man o nagsiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Diyos. Yon, huwag magbigay ng ikatitisod. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Yan, no? Kaya huwag tayo magbigay ng ikatitisod. No? Kaya ako nga gustong-gusto ko na talaga mula pa noon, no, na ito na talagang gagawin ko. Salamat sa Panginoon, nakaumpisa talaga ako at nakalabas ako sa mga kung anumang trabaho ko dati. Yan, no? Kaya pasalamat ako sa Panginoon. At saka pa nakapagtrabaho din ako, no, patungkol diyan sa insurance para magkakilala-kilala tayo. At makilala nyo rin ako at makilala ko rin kayo. Yun. Yun na, no? Para may mga dahilan kasi yan kung bakit nandyan ka sa isang lugar na yan. Para kayo magkakilala-kilala, no? Para tayo magkakilala-kilala. At para makita nyo ako, oh, sino ba yan? No? Kilala ko yan, Yan. Para magka-interest kayo, no? Na nakilala nyo na ako at dapat dito talaga tayo magkakilala, no, sa pag-aral ng salita ng Panginoon, no? Ang sabi dito, huwag kayong magbigay ng kadahilan ng ikatitisod, no? Kaya huwag magbigay ng kadahilan ng ikatitisod. Kaya ang sabi dito, kaya kung kayo'y magsikain man o nagsiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Kaya nga sa mga aral, no? Sa mga aral sa mga kulto, pati sa pagkain yan matisod ka dyan bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Kaya ang sabi doon, ang lahat na pinagbibili sa palengke ay kanin ninyo. Yan, para wag kang matisod, lahat. Yan. Pwede kainin basta natitinda yan sa palengke. Sinuruin ng doktor Yan. Sa Luke chapter 17 verse 1 to. Luke 17:1 to. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Yan, no? Darating talagang ang kadahilanan ng pagkakatisod. Sabi dito ulitin ko, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Yan. Magkakatisod ka talaga, no? Datapwat sa aban niyang pinanggalingan. Yan. Kung ikaw ang pinanggalingan ng pagkatisod ng iyong kapatid, mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang liig ng isang gilingang bato at siya'y ihagi sa dagat, kaysa siya'y magpatisod sa isa sa manliit na ito. Yan. Kaya kung ikaw ang kadahilanan ng kanyang pagkatisod, mabuti pa na itapon ka sa dagat at bigyan ka ng bitina ng iyong liig ng isang gilingang bato, no? Mabigat yun. Para hindi ka na makaahon pa. Yan. No? Mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang liig ng isang gilingang bato
at siya ihagi sa dagat kaysa magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Yan. Kaya kung ang aral ko, halimbawa, yung mga binabasi mo dito, yan, nakapagpapatisod sa iba. Yan. Na? Yan. Mabuti pa na bitinan ang kanyang liig ng isang gilingang bato. Yan. Sabi ni brother dati, magpapugot siya ng ulo ng buhay pa siya. Yan palagi ang sinasabi niya. Ngayon kapag mali siya, magpapapugot siya ng ulo. Yan. Pero sabi rito, no, hindi pwede ganun. No? Ikaw magsabi. Wala naman may sinabi dyan sa Biblia na pag napamali kami dito, yan kaya binasi yan. Para sa nakipagpustaan no? Dalhin daw sa lunita. Pag may mali, magpapuputol siya ng ulo. Yun, lahat ng mga pastor. Dami-dami niyang mali. Ayun. Sa Malakyas. Sa Malakyas chapter 2 verse 7-8. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman. Sabi rito, sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman. Nag-iingat ng kaalaman. At kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig. Sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. 8. Ngunit kayo'y nagsilihis sa daan. Inyong itinisod ang marami sa kautusan. Inyong sinira ang tipan ni Levi. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayan, nagsilihis to, no, sa mga daan. Ayan, at inyong itinisod ang marami sa kautusan. Yan, ang sabi dito, sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman. Yan. Katulad kay brother, hindi siya nag-iingat, maraming nanonood na bata. Kaya, paano kung gayahin? May nagtanong nga, no? Bakit doon nagsalita palagi si brother ng GGO na yan? Ng mga... Kasi alam mo naman yung mga bata, pag ginaya, kahit tama nga naman yon, nabawal talaga ang bubo sa Biblia, no? Efesos 5:17. No? Bawal yan, alam ko yan lahat ng sinasabi mo, pero hindi pwede sabihin niya na ganyan. Kasi paggayahin ng mga bata yan, pag sinabihin silang teacher nila, sabihin nila ganun. Kasi akala nila okay lang yun I-justify mo pa. No? Kasi yung pangsaway mo na yan na hindi maganda yan kasi maya-maya nayos na yung mga bata sa pakikinig sa kanya noon at saka hanggang ngayon. No, diyan sa mga record niya. Pangit pakinggan yan at gayahin ng mga tao yan. At gayahin ng mga bata. Kaya ang sabi rito, sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman. Yan, hindi naman yun No? At kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya nga sinabihan siya ng nanonood doon siguro brother doon brother kasi may bata akong nanonood siguro mga 7 to 10 years old. Hindi nagandahan. Natitisod siya doon sa sinasabi palagi ng gago. Quote and unquote. Yun, hindi maganda kasi yun No? At saka kung ano-ano pa. Ayun, hindi siya dapat magkaroon siya doon ng mangag-ingat, no? Dapat mangag-ingat ng kaalaman. Yun. Hindi na maganda yun yung pangsaway mo Yun. Kasi lumalabas yan ng mga batang nakikinig dyan, mamaya magaya sa kanya. Yan. Sa Matthew 6:10-23. Datapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Yan. Kaya nga matisod talaga pag mga bagay ng tao at hindi mga pinag-isip ang mga bagay ng Diyos. Kung di
kundi niya pinag-isip ang mga bagay ng Diyos, no? Katulad sa mga kulto na ito, na kanilang religious method, no? Sa kanilang system of religious method, worship or ritual, hindi naman nakabase sa Biblia, no? Kaya, mga bagay ng tao yan, no? Hindi yan nakabase sa Biblia ang kanilang ritual. Yan. Kaya sinabi ni brother sa kanyang record, hindi daw masama ang kulto. Ano kaya yan? No? Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Tisod yan eh. Kulto, bakit niya, sabi niya, hindi masama? Masama yan. Kasi makapagpapatisod yan. Kita mo naman dyan pag sinabing kulto kahit sa mga bata, takot yan eh. Yun, takot yan. Mabuti pa yung mga bata, alam nila. Pag sinabing kulto, masama yan. Ayun. Kay brother, pag sinabi niya, hindi masama. Ayun. No? Sa tao yan eh. No? Kanilang sistema yan, ng kanilang system of religious method. Sa kanilang ritual. No? Sa tao lang yan, hindi yan nakabase sa Biblia ang kanilang ritual. Ayun. No kaya yan, no? Hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos. Ako'y tisod ka sa akin. Yan. Sa Roma 16:7-10. Hindi masama, sabi ni brother, no? Yan. So niya kaya pinulot yan. Sinabi pala ni Apostol Pablo. So niya kaya kinuha yan na ang kulto ay hindi masama at nandyan pa daw, no? Tignan nyo na lang record ulit, no? Tignan nyo na lang. Yan, saan niya kaya binasi yan? 16:17. Ngayon, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan. Ay, ito. Babasahin muna pala ako, no? Sa Mark pala. Mark muna. Sa Mark. Antes to. Bago to. Sa Mark chapter 7, verse 6-9. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yan, ganyan ang kulto eh. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Yan, ganoon ang kulto, no? Ang kanilang ritual, hindi utos ng Diyos, kundi utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga saling sabi. Ayan, no? Kaya nga utos ng mga tao. Halimbawa, yung mga babae doon, kanilang pinag-rape. Yan, ganyan ang kulto eh. Yan. O, hindi utos ng Diyos, no? Kundi utos ng tao. Yan, no? Ito, tabasahin ko sa English, no? Sa Mark. Kaya nga no? Bakit sinabi niya kaya? Sinabi niya na hindi masama ang kulto. Kahit batang maliit, tanungin mo dyan eh. No? Minsan, no? Maraming yan eh, kahit na mga high school, sabi mo, ano ba yung kulto? Masama yan. Takot ka agad yan. No, kahit bakit kibali sa'yo? Ang kulto, hindi masama. Kasi may aral doon tungkol sa Biblia. Saan niya kaya pinulot yan? Sa Mark chapter 7, verse 6-9. He answered and said unto them, well, hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit, in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men. Yan, tradisyon, kulto eh.
as the washing of pots and cups, and many other such like things you do. And he said unto them, Fall well, ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Yan, no? Para maganap nila ang kanilang tradisyon. Oo, at sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mangaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Yan, mga salit-saling sabi ng mga tao na pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Yan. Kaya ba't sabihin kaya ni brother hindi masama? So niya kaya binata yun na sinabi daw ni Apostol Pablo. Yan. Sa Roma. Sa Roma 16, 17. Ngayoy, ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Yun, laban yan eh. Ang mga aral ng kulto, laban yan sa mga aral na ating pinag-aralan. No? Kaya ang mga laban sa ating mga pinag-aralan na hindi utos ng Panginoon, yun, makapagbibigayan ng tisod. No? Kaya kung natitisod ka dyan sa ganyang aral, yan, no? Kaya sabi nito, ngayon ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong mga pag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Yan, yun ang utos eh. Ha? Yun ang utos na laban sa mga aral na ating nangapag-aralan. Yan. Ang konklusyon. Na? Sa John chapter 9, ito, 14, John chapter 9 verse 16, 14 to 16. Ang ilan nga sa mga Fariseo ay nangagsasabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingilin ng sa Sabat. Tatapat sinasabi ng mga iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan at nagkaroon ng pagkabahabahagi sa gitna nila? Kasi ang iba naniwala kay Kristo, ang iba naman hindi, no? Kaya isa din yan sa mga dahilan, no? Na sa tao yan eh, no? Mga aral ng mga tao, no? Kasi kay Kristo yan, sa Diyos yan eh. Kaya nagkaroon ng kabahabahagi sa gitna, at nagkaroon ng pagkabahabahagi sa gitna nila. Umpisa natin sa 14. Araw nga ng Sabat, nang gumawa ng putik si Jesus at padilatin ang kanyang mga mata. Muling ang tinanong naman siya ng mga Fariseo kung paanong tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata at naghugas ako at ako'y nakakakita. At ang ilan sa mga Fariseo ay nangagsasabi, ang taong ito hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Tatapat sinasabi ng mga iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ng isang taong makasalanan at nagkaroon ng pagkabahabahagi sa gitna nila. Kasi sa kulto may kabahabahagi yan eh. Kasi yung mga aral, laban din sa aral ng Diyos eh. Bakit sinabi ni brother hindi masama? Yun. Saan niya kaya binasa yan? Na ang kulto ay hindi masama. Yan. Kaya makatisod ka dyan sa mga aral ng mga kulto. Kasi sistema ng kanilang metodo, ng kanilang ritual yun eh. Ng kanilang reliyon. Kung ano-ano na yan. Kaya pag nakita mo dyan sa mga bundok, may mga ritual sila na hindi maganda eh. Hindi nakabatay sa Biblia. Grabe si brother. Pakinggan nyo yan pakinggan nyo yan sa part 1. No, yung tape na ginawa ko kahit kanina, no? Panood natin yun. Kaya salamat sa Panginoon, ha? At tayo po'y nakatapos na naman sa pakinig ng
kulto, part 2. No? Salamat sa Panginoon. No? Yes, salamat sa Panginoon. Sa pakinig ng Panginoon at kayo mabless na. Salamat. Brother Charles Jesus Christ, tuluyan si everyone sabi, God bless everyone, God bless Palavenza. Always smile and always remember, Jesus loves us.